Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Okay lang ba ang lahat? Ako nga pala ang inyong guro sa Pilipino. Ako, si Mary Rose L. De La Rosa. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng kunting paalala para sa ating paaralan. Una, huwag magkalat sa loob ng paaralan. Pangalawa, huwag makipag-away sa mga klase. Pangatlo, makinig habang nagtuturo ang inyong guro sa unahan. Pang-apat, magkaroon ng respeto sa bawat isa, lalong-lalo na sa inyong guro. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, may ipapakita muna akong litrato sa inyo. Ano ang nakikita nyo sa unang litrato? Binibining girlito? Ang guro ay nagtuturo. So pag sinabing guro, ito ay tao. Sa pangalawang litrato, ano ang napapansin nyo? Binibining kiliupas. Ang aso ay naglalakad. Pag sinabing aso, ito naman ay hayop. Sa pangatlong larawan, ano ang nakikita nyo? Binibining bilyar. Ano ang napapansin mo sa larawang ito? Ang bata ay naliligo sa Palani Beach. So, pag sinabing Palani Beach, ito ay lugar. So, ngayong araw, ay tatalakayin natin ang salitang pangalan. Ang pangalan ay uri ng salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Halimbawa, ang ganda naman ng nanay ko. So, pag sinabing nanay, ito ay halimbawa ng ngalan ng tao. Sino ang makapagbigay ng pangalan ng bagay? Binibining bilyar. Bigyan ng salita ang pangalan ng bagay. Ang ganda naman ng silyang ito. So, pag sinabing silya, ito ay bagay. Naintindihan na po ba? Opo, ma'am. So, ngayon, dahil naintindihan nyo na ang salitang pangalan, dumapo naman tayo sa dalawang uri ng pangalan na pambalana at pantangi. So, ang pambalana ay tumutukoy din sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. At ito ay nagsisimula sa maliit na titik. So, pag sinabing pambalana, nagsisimula siya sa maliit na titik. Halimbawa, tatay, nanay. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. At ito ay halimbawa ng tao. Pangalawa, sapatos, misa. Nagsisimula din sa maliliit na litra. At ito ay halimbawa ng pangalan ng bagay. Pantangi. Ang pantangi ay tumutukoy sa mga tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa, araw ng pagtatapos, araw ng kalayaan. Nagsisimula ang araw ng pagtatapos sa malaking titik. Ang araw naman ng kalayaan ay nagsisimula sa malaking titik. Ito ay halimbawa ng pangalan ng pangyayari. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Ngayon, dahil naintindihan na ang dalawang salita na pambalan at pantangi, mayroon tayong halimbawa. Halimbawa, baso at bubuyog. Alin sa dalawa ang salitang pambalana? Glady, sa palagay mo, alin sa salitang baso at salitang bubuyog ang pambalana? Baso. Magaling. Bakit baso ang salitang pambalana? Dahil nagsisimula sa maliit na titik. At bakit naman bubuyog ang salitang pantangi? Dahil nagsisimula sa malaking titik. Naintindihan na po ba? Opo, ma'am. Dahil naintindihan nyo na ang dalawang uri ng pangalan, sagutan ang sumusunod na katanungan. Ano ang pagkakaiba ng pambalana at pantangi? Sino ang makapagsasagot? Ayla. Okay. Ang pambalana ay tumutukoy sa ditiyak na pangalan,
ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Mahusay. At ang pantangi naman ay tumutukoy sa mga tiyak na pangalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. At nagsisimula sa malaking titik. Ang pambalana ay nagsisimula sa maliit na titik. Magaling. Intindihan na po ba ang salitang pangalan at ang dalawang uri nito na pambalana at pantangi? Opo, ma'am. So ngayon, dahil naintindihan nyo na ang ating tinalakay ngayong araw, kumuha ng papel at sagutan ang sumusunod na tanong. Bilugan ang pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Bago tayo umuwi, mayroon muna tayong karagdagang gawain para sa inyo. Gumawa ng 5 pangungusap gamit ang pangalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Naintindihan po ba? Opo, ma'am. Paalam mga bata. Magandang araw.